Sa bayan ng Camarinesur, dito po sa maliit na isang bahay, may isa palang taong nanirahan dito at isang matandang lalaki na nakaupo lang sa loob ng bahay at iisang posisyon lang ang kanyang inuupuan. Nagulat kami sa aming nalaman. Bago tuluyan layasan si tatay at iwan ng kaisa-isa niyang anak, ay pinagnakawan ito ng gamit at pumunta ng Mindoro. Panawagan ni tatay ay bumalik na ang kanyang anak at iniwan siya sa loob ng 11 taon. Medyo hirap pumangon at lumakad si tatay simula nang na-stroke siya. Sa pagmamalasakit ni Tito Manny Vlog ay binigyan ito ng saklay para magamit sa paglalakad ni Tatay Wilfredo. Nung pagpunta namin ng alas 3 ng hapon ay hindi pa pala nanananghalian si tatay. Si Wilfredo, ang taong ko 75. Hindi ko pong trabaho, nakihunalan lang, nakaarawan kung may matrabahuhan. Yan ang hanap buhay ko dito. Yung nagkasakit ako ng stroke, yun. Hindi na ako nakatrabaho-trabaho. Hindi ko pa may lakad mabuti. Nakalakad din, pero hindi makalakad mabuti dahil masakit ang mga tuhod ko. Misis ko po, andun siya sa labas, naghahanap nga po, sabi ko, manghiram pala ng pira, nabibili ko ng gamot. Ayaw sa kanya. Wala pa. Simula na wala pa. Baka mamayang hapon na darating yun. Hindi pa nga ako nananghalian. Ay, sabi kong buhay kong ito, oh. Bahala ng Panundyos. Andiyan ang Panundyos na makatulong sa atin, sa awa. Kung minsan po, nagtitinda, kung anong pinapatinda nila dito, kamuti, ano pinapatinda sa kanya. Tapos magkano po yung ano niya po? Kung minsan, nakita rin siya ng, kung minsan, 30, 40. O, may sabi ko, bumili ka ng kahit na kalahating kilo, makakain lang tayo, mabubuhay lang tayo. Tapos tayo may mga anak po kayo, wala? Ang anak ko po, nandun sa Occidental Mindoro. Ay gusto ka bang sabihin sa anak nyo? Ay hindi ko na makakuha ngayon dahil nagpalit daw ng kwan eh. Sabi ko, lintik talaga. Gusto ko sabi ko makitawag sa kanya. Nagpalit na naman ng kwan. Ng simukal dyan. Gusto mo bang makita yung anak mo? Matagal mo na bang hindi nakikita yung anak mo? Matagal na po. Baka nanonood siya nung gusto mong sabihin sa anak mo. Ibin, kung nandun ka, napapakinggan mo ko. Hingi lang ko sa'yo ng kunting tulong. Kahit sa pambakal ko pambiling gamot, wala. Nawal ko to. Kumawag ka sa akin, sa iyong ama. Pagdala mo naman ako, kahit na magkano mo, pambili na lang gamot. Nagbubuto na naman, lalakad na naman ako. Nilalakad ko paunti-unti, nakarating sa bubutuhan para makabuto ka. Kailangan ng buto natin ngayon. Ilang taon na pong hindi po umuwi yung anak mo? May higit ng 11. 11 years? Tagal na po. May asawa na ba yung anak mo? Wala. Sa una po yun. Sa una. Sa ngayon sa Mindoro. Taga rito ka po, sa Bicol o taga Mindoro? Taga Mindoro po ako. Taga Mindoro. Doon ako nakatira sa Mindoro, Occidental Mindoro. Paano po kayo nakarating dito sa Bicol? Dahil naasawa ko ng Bicolana. Nagtrabaho ka po rito sa ano? Nagtrabaho ko sa Manila, nagkatagpo kami doon. Doon kayo nagkatagpo? Oo, nagtrabaho din siyang katulong. Katulong? Matagal din po siya doon? Matagal din. Hanggang nakagustuhan kami. O, ito. Ilan po lahat yung anak mo? Isa lang po? Isa lang.
Nanonood po yun. Pagka ano na makikita yun, papanood ka po. Oo. Nanonood yun. Makaamang ko niya sa TV. Nanonood din. May TV kaya sa bahay noon eh. Ewan ko lang. Ngayon. Isa si Tito Manny Vlog ang nakapagturo sa kalunus-lunus na kalagayan ni Tatay Wilfredo. Halos ang kanyang bahay ay wala ng dingding, walang pintuan at kahit sino ay pwedeng makapasok sa bahay ni Tatay Wilfredo. Ako po si Tito Manny Vlog. Ito po natagpuan ko po si Tatay Willie. May nagsabi sa akin na kung pwede mapuntahan daw. Kasi yun na nga, medyo nakakailangan sila ng pagkain pang-araw-araw. Tapos na-stroke pa siya. That time, hindi pa siya nakakalakad. Kailangan daw niya ng walker. Ang sabi niya nga sa akin, saklay lang noon. Tamang-tama naman noong panahon na yon, meron tayong medyo may budget. Nabigyan natin siya ng walker. Yung nandyan na walker ngayon. Galing sa atin yan. At galing din yan sa team natin. Yung kalahati niya galing dun sa team natin. Kaya yun, pasimula nung pinupunta-puntahan ko yan si tatay. Kaya lang, nung nagkasakit ako, natigil na rin ang pag-ano ko sa kanya, pag-ayuda. Kasi nagkasakit nga ako eh. Kaya ngayon, ito, nagbalik ulit tayo. Kaya nakita mo naman ang sitwasyon ni tatay, di ba? Karapat dapat din talagang siya ay tulungan. One time pumunta sa amin yung yung asawa niyan, sa bahay, kumakatok, ang lakas. Siguro talagang kailangan ng pagkain, ganon. Binigyan ko siya ng parang 1 kilong bigas, ang inaiabot ko sa kanya, o 2 kilo. Kasi wala din akong pera noon that time. Kaya yun lang ang naitulong ko sa kanya. Kasi nakakita naman natin yung sitwasyon ni tatay, talagang karapat dapat din siya talaga tulungan. Kaya yun, pag meron tayong konting budget, hinatid-hatid na natin si tatay para sa ganun, bilang isang vlogger din, makatulong din tayo siyempre sa taong nangangailangan. Lagay po ni Kuya Manuel. Lagay mo dyan. Salamat po. Kung nakairam to ng pera, sabi ko maghinam ka kahit na 50, kahit na ilan, basta may pambili lang kong gamot. Ano pong gamot nyo po? Ay, ito yung kwan, yung yun. Amlodipine. Amlodipine? Amlodipine, 5 mg. Yo, 5 mg. O, ito, bigyan kita. Ano iniinom nito? Amlodipine yan, 5 mg. Hapon mainom ka, tapos kain. Bigay po yan sa iyo. Kuya Manuel. Ayan, may bigas na po yan dyan. Sabi ko sana ko, kahit napadala kong, kahit nga ilan, makabili lang ko ng gamot ko. Mamaya, nagbubuto na naman sabi ko, makabili ko ng gamot ko. Dahil importante ang buto ngayon ng tao. Ang aming dasal para kay Tatay Wilfredo, naway makapiling niyang muli ang kanyang anak na hindi nagpapakita sa 11 taon ng kanyang pagkakawalay. So yan lamang po ang ating nasagap na informasyon, and God bless you all.